Hello guys, good morning. Welcome back to my channel, Road Trip. So for today's video, mayroon lang akong i-share sa inyo na mahalaga about dito sa Facebook page. So isa ito sa pinakamabigat na violation na binibigay ni Facebook sa ating mga content creator sa mga nag-upload ng mga hindi original content, guys. So, isa ako doon na nabigyan niya. I-share ko lang din ito at kung paano rin ito nawala sa aking Facebook page. Malaking impact ito sa ating mga monetization tools, lalong-lalo na kapag kumikita na tayo or may mga earnings na tayo sa ating mga videos, in-stream ads, reels, ayan. Tapos sa stars. So, bale guys, July 1, nag-upload ako ng short video sa aking reels. Ayan, 30 seconds lang yung video na yon. So, nagbigay naman ako ng credit dito sa may-ari ng video. Tapos, nagbigay rin naman ako ng information about dito sa video na aking in-upload. Nung na-upload ko na siya guys, noong July 1, bali, umabot ito ng 1.5 million views. So, nung July 5 na ako nagkaroon ng intellectual property. So, bali, umabot ito ng 4 days bago ako nabigyan ng isa sa pinakamabigat na violation na binibigay ni Meta. So, posible itong magka-disable yung inyong Facebook page or ma-delete. So, nung pagka July 5 guys, yung na-receive ko yung intellectual property. Ito yun guys, oh. Ito, tingnan nyo. So, yung ginawa ko lang guys is nung pagpunta ko sa dashboard ko, ayun, namula lahat yung yung stars saka sa reels. Ayan, napakalaking impact ito guys, lalong-lalo na kapag mayroon na tayong mga earnings sa ating mga video, in-stream ads, reels, stars. Ayun. So, yung ginawa ko lang guys, hindi muna ako nag-review kay Meta. So, hinayaan ko lang siya guys kasi may nakalagay doon sa reels, 7 days hindi ako maka-earnings ng sa video, mawawala yung ads 7 days. Tapos doon naman sa stars, bali 30 days naka-restricted. So ang ginawa ko lang, inantay ko lang siya ng 7 days. Tapos bali si Facebook na mismo ang nagbura ng video na yon sa reels. Napakalaking napakalaking impact sa ating mga monetization tools. Tapos nagkataon din naman na in-review yung aking in-stream ads at saka subscription. So ayan, hanggang ngayon in-review pa rin. So after ng after ng 7 days, guys. Bale, hindi nga umabot ng 7 days 6 days lang, guys. Naibalik na ulit yung aking monetization tools, nawala yung intellectual property, guys. Tapos, yun, nag-activate na ulit yung ads on reels ko, tapos yung stars. Yung stars nga nakalagay doon, 30 days daw ako hindi makaka-receive. Pero so far, 6 days lang. At saka yung sa Reels. So, yun. Sa mga nag-upload ng mga unoriginal content. Ang ginawa ko, nag-upload pa rin ako nag-upload ng original content sa akin mismo mga video. Ako mismo gumawa. Upload lang ng upload. Tsaka, hindi rin ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, alam ko may babalik pa ito. Na yun lang ang ginawa ko guys. Kaya sa mga may intellectual property dyan na violation, kung hindi man sa inyo yung mga video na yon, hanggat maaga burahin nyo na guys. Kasi kapag na-detect talaga ni Meta yan, siya mismo ang nagbubura niyan nandun pa rin yung yung naka-orange pa rin yung yung page status, may orange, pero continuous naman yung yung earnings ko kasi bumalik na yung ads ko sa reels at saka receive sa stars. So ayan guys, nakikita nyo, ayan, di ba? Yan talaga guys, iwasan nyo talaga guys na mag-upload ng mga hindi sa inyong video. Ayan. Kasi kapag nagkaroon kayo ng intellectual property, isa sa pinakamabigat yan na violation na binibigay ni Meta sa mga content creator. Ayan guys. So, ayun lang guys. Sana may nakuha kayong aral dito sa aking video. At kung nagustuhan nyo yung aking video guys, huwag nyo kalimutan mag like and subscribe sa aking YouTube channel.
So, yun lang guys ang i-share ko about dun sa nangyari sa Facebook page ko.